kanyang explanation. Ayan, But yes, we will issue hindi ho tinanggap ng mga senador ang magkasalungat, magkaibang statement ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya. Magkaiba po. Kaya ho, pinakukontempt. Pinagtatalunan nila kung paano i-contempt na. Sabi ho ng mga kapatid na tulpo. Sinungaling ho ito si... Dito may mga dokumento na makukontempt ang taon to at the end of the day. The Senate President is recognized. Yes, okay. I think your pending motion is not to cite him in contempt. It doesn't necessarily mean that we will be deciding on what to do with him after that. It's just merely citing in contempt for lying. So we'll take it at that at this point, then perhaps discuss later on what the decision of the committee is. But in the meantime, I'm giving up my 3 minutes to Senator Rizal. Not Point yet, of inquiry. Senate President. Point of inquiry, Mr. I Chairman. would like to clarify with Senator Marcoleta if he raised an objection, because I did quite get it. No, I'm not raising any objection. Thank you, Senator Point of Marcoleta. inquiry. So let's rule first on the motion, pending motion, before anybody else talks. No? So Emotion there's po, no objection. contempt. So, Mr. Diskaya, you are cited in contempt of this committee. Ayan. Point of inquiry, Mr. Chairman. Yari. Yes, Senator Bam. Mr. Chairman, what is the penalty for not following a subpoena? Because as far as I know, Mr. Chairman, some of the resource speakers here are under subpoena. Pwede po bang magbigay lang ng excuse letter kahit nakasubpoena po kayo? No. Well, it depends on the committee. The committee decides on that. Well, ayan po ang nangyari. Kasi po, ito, para lang ho, baka maligaw kayo. Ano nangyari? Bakit na-contempt kagad? Ang sinasabi po ni Mr. Diskaya, yung lalaki, kaya daw po hindi nakakarating sa hearing itong kanyang asawa ay dahil may sakit. May sakit, ang sabi niya. So, kung ano mga sakit? Okay. Pero ang problema, meron palang sulat si Sarah Diskaya, yung kanyang asawa, na ang sinasabi hindi naman tungkol sa sakit. Ang sinasabing dahilan, meron daw mga importanteng meeting, merong ibang mga pinagkakabalahan. Naloko na. Doon nagalit yung mga senador. Nagalit din, nagtalita si Pangilinan, niloloko mo kami. Si Erwin Tulfo, senador, nagalit din. Abay, lokohan ito. Magkaibang sinasabi niyo samantalang mag-asawa kayo. At dahil doon, nag-motion ng i-contempt na ito si Diskaya. Dahil siya nagsisinungaling. Iba doon sa sinasabi ng asawa. Ang nag-file ng motion, yung isang Tulfo, si Rapi Tulfo. Ayun, kinontempt nga po. Approve. Ayan. Kasi yung consistent, inconsistent po yung statement eh. Talaga namang panluloko yun. Sana kahit ang mag-asawa, magkaibang statement ng dahilan kung bakit hindi makarating sa hearing. Ayun din ang ginawa ni Sarah Diskaya doon sa Congress. Meron din dahilan kaya hindi nakapunta sa hearing. Ay, pinalampas ng Kongreso. Ngayon, under new leadership ng committee na si Ting Lacson at yung mga bagong member, hindi pwede. Lalo na yung magkapatid na Tulfo. Alam mo naman yung magkapatid na Tulfo. Tama naman ang ginawa nila. Ay hindi ho pwedeng lukuhan. Nako, madami ho talaga. Umpisa na yan talagang kailangan talagang dagdagan pa ng ipin, dagdagan ng tapang, dagdagan ng seryoso pang laban. Kasi nga, ang nangyayari nga dito, hindi lang bilyon, trilyon na. Trilyon po ang nawalang pera sa bayan. Kaya dapat ipakulong, bawian ng kayamanan, kayamanang pag-aari ng mga Pilipino. Yan po yung aking idinidiin at dapat lang kong gawin. Okay? So, sa iba nating mga balita tungkol dyan, kaya ako sinisingit lang ho dahil talagang yan ang kailangan natin Naku, alam ba nyo, speaking of Diskaya, napakaswerte naman ito. Yung palang under, hindi naman renovation ito, under construction na headquarters ng National Bureau of Investigation dyan sa may Top Avenue. Dyan sa may UN Avenue sa Maynila, Ermita. Anak, napakaswerte naman itong mga pamilyang ito. Diskaya family rin pala. Diskaya Construction Company ang nakakuha rin ng kontrata. Pati po yung na-discover doon po sa La Union, Diskaya rin. Pati po yung mga project dito sa Caloocan, lahat pa ng halos. Talagang wala na bang bidding talaga sa mga project? Pag Diskaya ang sumali, ang kumuha ng kontrata, approve without thinking, wala nang bidding.
Imposible naman lahat na lang Diskaya. Ibig sabihin yung siyam na company ng mga Diskaya, kung anong gusto niyang project, local and national, nakukuha nila. Ganong silang kalakas. Ganong katindihan dating. Anong dahilan? Ako ang tingin ko, yan ang dahilan. Pera. Di ba in-expose na nga yan? Na wala namang malinis na bidding. Kung sino lang ang merong koneksyon, kapangyarihan, may proponent, yun ang masusunod. Kung sinong proponent ng project, siyang masusunod kung sinong contractor. At yung contractor malapit sa proponent, ayun. Yan ang dahilan. Yung tanong ko, sinagot ko na rin. Dahil pera ang pinagagana. Wala nang bidding. Wala nang matino. Sipin mo yan. Headquarters ng NBI. Kaya ngayon, alam nyo kung anong ginagawa. Hindi ko naman sinabing may anomalya sa NBI building. Binabantayan ngayon itong si Director Santiago na until now hindi pa napapalitan pero nag-resign na. Nandiyan pa rin siya. Kung yung quality ng ginagawang building. Naku, Diskaya, pag pumalpak kayo rito, yari kayo, NBI na yan. Pati mga investigador ng bayan yayariin nyo, yari din kayo dyan. Sabi ni Director Santiago ng NBI, sa oras na makakita sila ng substandard, tinipid o anumang kalokohan dito sa ongoing construction ng NBI building, mananagot ang kontraktor. Ayan. So ngayon, wala pa akong sinasabing may problema. Kaya lang na-discover, yung pala yung kontraktor. Pag-aari din ng mga Diskaya. Kaya ang warning ng Director ng NBI, huwag kayong magkakamali, makukulong kayo. NBI ito. Hindi sila papayag na lukuhin ng construction company. Wow, antindi. Grabe. Kaya ako, ang tingin ko rito sa mga Diskaya, hindi lang bilyon ang pera nito. All over the Philippines, may kontrata Tama pa rin sinabi ni Pangulong Marcos from day one. Mayroong construction company, lahat ng project nakakuha sa buong Pilipinas. Sila pala yun. Dahil nga involved yung siyam na mga construction company ng Diskaya. Kaya naman pala ang unang report, mayroong 100 unit ng iba-ibang klaseng sasakyan. Bandang huli, naging 28 na lang, nawala na yung iba. Baka pinamigay na sa mga dami. Di ba? Ganong katindi. Ganong katindi po. So, hindi ka makakabili ng, kaya tama yung sinabi ni Vico Soto, huwag tayong maniwala dito kay Diskaya. Hindi ka makakabili ng ganyang karami ng kotse at mga property kung 2 to 3% na ang kinikita sa bawat project. Maswerte na daw pag 5% ang kinita. Hindi nga totoo yun. Mukhang malaki talagang racket ito. So, sa lahat pong lumalabas sa mga investigasyon initially, talagang wala nang kawala itong Diskaya family. Kalaboso na ito. Although ang report kasama po ito sa hinold na yung mga bank account. Yung iba pang mga bank account dinidiscover na ho ngayon ng Bangko Sentral at saka ng Anti-Money Laundering Council. Yan po ang development. At least gumagalaw na sila ng mabilis. Ibang klase. Hindi sapat ang contempt lang na makulong sa Senado itong Diskaya. Hubaran. Bawiin ang pera ng mamamayang Pilipino.